Mapapansin po natin mga kaibigan na kung papaanong nagtatag ang Panginoon Diyos ng kanyang bayan sa ating panahon ngayon ay meron ding itinalaga siyang leader. Siya rin po ang naghalal ng mangunguna sa bayan niya sa mga huling araw na ito sa katauhan po ng kapatid na Felix Y. Manalo. Kaya yung patakaran po ng Panginoong Diyos na siya ang naghahalal ng mga taong maglilingkod sa Kanya at siya ang maglalagay ng leader sa Kanyang bayan, nagpatuloy po hanggang sa panahon po natin ngayon. Totoo yun, kapatid na Glenn. Mga kaibigan, kaugnay po niyan, panoorin po natin ito. Hulyo 27, 1914 ay opisyal na narehistro ang Iglesia ni Cristo sa pamahalaan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Y. Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw ay naipangaral ang mga katotohanang maghahatid sa tao sa kaligtasan. Sa panahon ng kanyang pamamahala, ang Iglesia ni Cristo ay lumago sa kabila ng mga pangungutya at matitinding pag-uusig. Hayag sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit alang-alang sa kanilang pananampalataya. Sa loob ng 49 na taon ay matagumpay niyang pinangunahan ang Iglesia ni Cristo. Enero 28, 1953, para patuloy na mapangalagaan at mapangasiwaan ng buong Iglesia, inihalal ang kapatid na Eranio G. Manalo bilang hahalili sa sugo sa pamamahala sa Iglesia sa tagpo na papagpahingahin na ng Diyos ang sugo sa mga huling araw. Abril 12, 1963, pinapagpahinga ng Diyos ang kapatid na Felix Manalo sa edad na 76. Bagaman wala na ang sugo, nanatili ang mga aral ng Diyos na kanyang itinuro sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eranio Manalo, ay natupad ang paunang pahayag ng Diyos na nakasulat sa Biblia na makararating sa malayong kanluran ang Iglesia ni Cristo na nagsimula sa malayong silangan o sa bansang Pilipinas. Hulyo 27, 1968, ng kanilang pangasiwaan ng pagsambang kongregasyonal sa Hawaii. Nasundan ito ng isa pang pagtitipon sa San Francisco, California. Mula sa dalawang lokal na ito ay patuloy na lumaganap ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo. Mayo 7, 1994, inihalal ang kapatid na Eduardo V. Manalo bilang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo dahil sa lumalawak na gawain. Ang hangarin ng kapatid na Felix Manalo na mapalwalhati at matupad ang mga utos ng Diyos, ang buong giting na itinaguyod ng kapatid na Eranio G. Manalo sa 46 na taon ng kanilang pamamahala sa Iglesia. Agosto 31, 2009, pinapagpahinga ng Diyos ang kapatid na Eranio Manalo sa edad na 84. Humalili ang kapatid na Eduardo V. Manalo bilang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo noong Setyembre 7, 2009. Sa kabila ng iba't ibang pagsubok, pinangunahan niya ang Iglesia ni Cristo sa paninindigan sa pagsunod sa mga aral ng Diyos. Hindi lamang niya ipinagpapatuloy ang mga gawaing sinimulan ng kapatid na Felix Y. Manalo, kundi lalo pang pinag-iibayo. Mayo 31, 2025, para makatuwang sa napakalawak na gawain, inihalal ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo bilang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Sa loob ng 16 na taon ng pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa Iglesia ni Cristo, patuloy siyang kinakasangkapan ng Diyos upang ang kanyang gawain sa mga huling araw na ito na sinimula ng kanyang inihalal na sugo, ang kapatid na Felix Y. Manalo, ay maitaguyod at patuloy na magtagumpay. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan
at kaluwalhatian.